Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin. Hala, nasyak lahat sa matinding pasabog ni Tito Soto at Erwin Tulfo. Nako, yan mga kababayan, nandito po sa thumbnail natin lahat na gulat, OMG, very defensive ang PBBM admin ngayon. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, ito i-share ko lang po sa inyo ang balitang ito. Kasi parang si President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, ay gusto na naman pong mambudol and using the legendary 20 pesos per kilo ng bigas, mga kababayan. Ito po ang kanyang statement, or yung balita, mga kababayan. Ito, i-zoom in ko para makita nyo. Yan President Bongbong Marcos Jr. Ito, kagustuhan ni PBBM na maging 20 pesos per kilo, kada kilo ng bigas, pipiliting matupad. Ayon po yan sa Malacanang. Ano ba ito? Nagpapatawa ba kayo? Dahil panahon ng eleksyon ngayon, eto na naman kayo Ano akala niyo sa mga Pilipino? Ob-ob? Ganun nakatatanga? Pipilitin matupad. Magtatatlong taon na po kayo. Hanggang ngayon mga kababayan, pipiliting matupad. Aba, baka matupad to in the last day of your last term, mga kababayan. Sa last day po ng inyong panunungkulan, baka doon magkaroon ng 20 pesos ng kilo ng bigas. Tama na. Sabi nga po ng ating mga kababayan sa kanilang komento, tama na po. Huwag nyo na po kaming gawing tanga. Hindi na po kami magpapabudol pa sa mga ganyang style ninyo. Alam niyo mga kababayan kung bakit lumabas ulit ang ganitong klaseng propaganda nila or something na plataforma? Dahil nga po akala siguro nila itong plataforma, sa bagay nanalo siya dahil dito siguro sa 20 pesos per kilo ng bigas, di ba? Kasi sino bang hindi boboto sa iyo kung gagawin mong 20 pesos ang kilo ng bigas, di ba? Talagang iboboto kanila. Ang problema nga lang po, Mr. President, hindi naman ninyo tinupad. Kaya dyan lang tayo nagkakaproblema. So ano po ang inyong palagay? Hindi ba kayo mapalagay dito sa pipiliting matupad? Nako, almost 3 years na po mga kababayan, still pipiliting matupad, wag na lang. So ito mga kababayan, masyadong defensive. Ang palasyo, ang Malacanang, ang administrasyong ito po si Attorney Claire Castro. As far as Malacanang is concerned, sabi po even the highest official of the land needs to parry attacks by his critics who are encouraging people to be furious with the government. Marcos, not a weak leader. Will never be. Yan po ang sabi ng palasyo, mga kababayan, Aba, teka lang. Kung hindi pala weak leader, ano po pala si President Bongbong Marcos Jr., Attorney Castro? Ano ba ang definition ng weak leader para sa'yo? Sa bagay, iba-iba namang yung definition base sa isang tao, For example, ako, mapagbabasihan ko po, para sa akin, ewan ko lang kung magkaparehas tayo ng definition, ng weak leader. Iba-iba kasi yan
Sa akin naman po, masasabi kong weak po ang isang leader kapag hindi po siya ang nasusunod, mga kababayan. No? For example, sinabi niyang ganito, walang impeachment, no? Ayaw natin sa impeachment for Vice President Sara Duterte, no? Pero yung mga alipuris niya, nagkukumahog na magpasa ng impeachment complaint, di ba? For me, that is a weak leader, mga kababayan, no? Yung hindi siya ang nasusunod, no? Pag sinabi niyang, "Ops, ganito ang gagawin natin, walang ganito, ganyan, ganyan, ganyan." Tapos at the end of the day, kabaliktaran pala ang mangyayari. For me, that is a weak leader, mga kababayan. No? Ano pa? Yung wala kang isang salita. For me, is that a weak leader. Ano pa? Yung sinungaling ka. Di ba? Sinungaling ka, weak leader din po yan. Kasi hindi ka tapat sa iyong mga tao. Di ba? Sa taong bayan, hindi ka tapat. Yan po ang weak leader. Lalong-lalo na yung hindi po pagkakaroon ng war on illegal drugs. For me, that is a weak leader. Attorney Castro, ano po ba ang definition mo ng weak leader? Baka pwede mong i-share at malaman namin kung bakit nasasabi ninyo, no, na hindi weak leader ang ating PBBM. Okay? At ito pa, mga kababayan, ako. Sensya na. Wala pong caption dito sa picture, pero basahin ko na lang po. Sunstar Davao, mga kaubayan. Nung February 28 pa to, pero ito i-share ko pa rin sa inyo. Sabi rin po ni Castro, no? Parang parehas po sila ni parang parehas sila ni Chief Marbel and DILG Secretary John Vic Rumilla, no? Sa statement na ito. Sabi po, Malacanang crime rate lower under PBBM than previous admin. Why do you always, mga kababayan, no? Why do you always compare yourselves to other administration wherein it is very obvious, no? Now, hindi man lang kayo ng katiting, no? Kahit konting wala man lang kayong binatbat. Sabi dito sa report ng Sunstar Davao, the crime rate under the watch of President Ferdinand R. Marcos Jr. is lower despite the reported kidnapping. May reported kidnapping incident and compared to figures recorded under the past administration. Ayon po yan sa Malacanang. In an interview of DZBB Presidential Communication Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro said, the crime problem in the country is being sensationalized because of the videos uploaded on social media. Sensationalized. Mas malala pa nga po nung panahon ni former President Duterte. Yung pagsesensin, nabubulol tayo. Yung sensationalize ng mga balita, 'di ba? Mas malala totoo. Kahit itanong nyo sa sarili ninyo, 'di ba? Mas malala po ang pag-sensationalize ng mga krimen nung panahon ni former PRRD. Pero may isa pong comment ang doon po ako bumilib. Kung bakit niya pinagbasihan na mataas talaga ngayon ang crime rate, kaysa po nung panahon ni PRRD. Sabi niya po, nung panahon ni former PRRD, no, nakakalabas ang kanyang buong pamilya kahit gabi na, no, nakakapamasyal sila, no, namamasyal sila kahit alanganing oras na. Ibig sabihin, they feel safe, mga kababayan, no? Feeling nila they are secured, no, sa panahon po ni Pangulong Duterte. Kaya yan nasabi niya, yan ang basihan kung bakit mas malala ngayon. But mas malala ngayon ang kriminalidad, di ba? While ngayon po, hindi raw sila nakakalabas ng feeling nila palaging may banta,
no, sa kanilang buhay. Palaging may banta sa kanilang mga dala-dala, 'di ba? Kasi may mga holdupper, may mga ganyan, kidnapper at iba-iba pa. So, they don't feel safe and secured in this administration. That's why we conclude, based on that comment, that this administration, having high, no, crime rate than before. Tama rin naman. Kasi kung feeling mo safe ka, no crime, no? Wala kang intindihin na kriminalidad or crime na maaaring mangyari sa iyo. So, yan po ang kanyang explanation, and maybe you all agreed, no? Ako agreed talaga ako, mga kababayan, at saludo po ako sa nag-comment na yon, no? Very very perfect example yung sinasabi niya. Okay? So yan, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? At eto, last na po natin pag-uusapan to, tapos ipi-play na po natin yung video. At eto po, mga kababayan. Kasi nga po, last time, di ba, kahapon yata yun or ng isang araw, nag-share po ako dito about the 400 engineers, no, na nag-mass resignation, no. So, parang ganito po ang nangyari. Tingnan nyo, isipin ninyong itong mga trabahador nito, yung engineer. Tapos yung contractor, yung gobyerno. Kasi nakalagay po dito, sabi ng contractor, wala munang sahod ngayong buwan. No, ito ang nangyari sa kanya. So yan, pinagbabato. Pinagbabato po yung kanyang sasakyan, mga kababayan. Basag-basag, di ba? So what I'm trying to point out here, mga kababayan, no? Kapag hindi po ginawa ng administrasyong ito, no, yung kanyang tungkulin, no, doon po sa mga engineers na hindi pinasahod, no, malamang ganito ang mangyayari sa kanila. Babatuhin sila, no? If it is not physically, no? Nako, baka batuhin po kayo ng konsensya. Di ba? Makonsensya naman po kayo. May mga pamilya rin po yung mga engineers na yan, no, na hindi nyo pinasahod. Yan, magmamas resignation na, mga kababayan. At grabe po. That's why I consider this administration, this government, no, a very very toxic government, because they are now hiring na naman, no, mag-hire na naman po sila ng mga bagong engineers. Sino pa ang magtitiwala sa gobyerno kung may history na kayo ng ganito? 'Di ba? Kung may history na po sila ng hindi pagbayad o hindi pagpapasahod, malamang sa malamang wala na pong mag-apply na sa gobyerno, no, na mga engineers. Right? So ito, mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Si Tito Soto, mukhang maingay po ngayong mga panahon na ito. Ang tanong nga natin, bakit ngayon ka lang nag-ingay? At ito po si Erwin Tulfo. Ganon din, no? Pareho silang ngayon lang nag-ingay. Due to public demand. Dito muna tayo kay Tito Soto. Alam nyo, alam ng lahat ng tao, miski nga yung presidente, sinabi niya, pangarap lang eh. Hindi na kayang to pa rin eh. Tapos ikaw, mangangako ka ngayon na 20 pesos na bigas. Ano pong, wag na po tayong magpabudol second time around. Ibig sabihin, kayo, kung papayag pa rin kayo kay Tito Soto, ako nananawagan ako, no? Ayaw ko dapat na i-single out siya eh. Gusto ko i-single out yung mga Tulfo dahil talaga namang hindi dapat eh. Si Tito Soto, kung binubudol mo pa kami
for the second time around, hindi ka karapat dapat iboto ng mga tao. Yan lang ang masasabi ko sa iyo. Miski nga si Lacson hindi maniwala sa kanya. Okay. Tapos ngayon naman, ang tapang mo naman kay Marbil. Punta na po tayo rito kay Erwin Tulfo. Kakaiba to si Erwin Tulfo kasi hindi na naging cabinet official po to eh, 'di ba? Meron po siya, hindi naman po siya tinanggal. Malapit po siya sa palasyo. In fact, napakalapit niya kay Martin. Julalay nga to ni Martin Romualdez eh, 'di ba? Ngayon, ang pinopropose nito ni Erwin Tulfo asked DA to put SRP, suggested retail price, on rice, vegetables, eggs, and meats. Okay, bakit? Para saan niyang maglalagay? Tignan mo inabuso kasi ng ilang mga negosyante tulad ng mga middleman o mga broker ang presyo ng ilang pagkain dahilan para sumirit ang presyo nito sa merkado o mga palengke, sabi ni Tulfo. Antindi, alam mo, alam mo na ano ang dahilan kung bakit sumirit yung mga presyo ng bilihin, ilang pagkain sa merkado o sa palengke, Erwin? Alam mo? Buhat nung nagsimula tong administrasyon ni BBM, cabinet official ka na eh. So ang tanong dyan mga kabayan, ano po ang inyong ginawa? Dahil ikaw naman ay opisyal ng ating gobyerno. Di ba alam mo? Di ba? O ano ang iyong ginawa? Di ba? Ay, alam nyo itong mga ganitong klase na parang plataforma nila eh, no? Ginagawa ng plataforma, baka sakaling makaisa ulit, no? Nagfo-focus po sila sa bagay, it is very timely, it is very relevant, kumbaga, sa panahon ngayon natin kasi pataas po ng pataas sa mga presyo ng mga bilihin. Siyempre, kailangan po nilang magsalita about dyan. Gagawin na naman po nilang tanga, ob ang mga Pilipino just for them to win this election. And after this election, mga kabayan, they will forget, no? Makakalimutan na naman nila ang kanilang mga sinabi. And we already have evidence, no? May ebidensya na po tayo. We already proven na po ang ganyang mga pattern. Mangangako about dyan sa mga presyo-presyo ng mga bilihin, no? Tapos hindi naman tuto pa rin. Mas maigi nito, wag na lang kayo magsalita. If ever na pala rin kayo, no? Sa inyong kandidatura, show to us, sa mga ordinaryong Pilipino, yung mga sinasabi nyo ngayon, di ba? Para at least sasabihin nyo na lang, hindi ko po ito pinangako sa inyo, pero eto, gagawin po natin ang ating makakaya kapag nanalo ka na, hindi ba? Mas magandang pakinggan yung mga ganong words kapag nanalo ka na. Even if you don't say it, mga kabayan, just show. Gawin mo na lang. No? Walk the talk, kung baga. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. At don't forget to like the video mga kabayan. Maraming salamat po. Sa bayan ko, sa pagnanakaw ng tao.